Marcos is not invited to Trump's inauguration, sabi ni DFA, ni Ambassador to the US, Envoy Romualdez, to attend. Siya na daw ang a-attend on behalf of PBBM. Tapos ito pa, umiikot ho sa DDS circles, na ito kanina sa X Hindi raw inimbita si PBBM, pero si Duterte daw ang inimbita. Meron tayong opportunity para mang-asar ulit. Meron tayong opportunity para bumatigos ulit. Hindi imbitado, ibig sabihin, hindi friends. So does it really matter kung pupunta si PBBM o hindi? In the greater scheme of things, no, it doesn't matter. Tsaka inauguration yan. Hindi naman yan state visit. At hindi ho mangyayari yun. Alam nyo ho kung bakit? Kung bakit hindi makakapunta o hindi pupunta si Digongong at hindi siya iimbitahan ng White House para sa 2025 inauguration ni Donald Trump? Because he's a nobody. Kahit sibilyan na lang siya ngayon. Today, mga konsyero, as usual, hindi pa rin tumitigil ang mga batikos laban kay PBB. Hindi naman natin naiintindihan kung bakit ganun. Masyadong gigil, guys. Oo, masyadong gigil. Masyadong may galit. May pote. Hindi siya basta-basta gigil lang Hindi siya basta-basta batigos lang May halong poot at galit. At syempre, mga kotsero, iba-iba rin naman ang source niyan. Yung iba kasi, hindi napagbigyan sa appointment. Yung iba, hindi napagbigyan sa mga kahilingan. Yung isa, gusto niyang maging pseudo-president pero ayaw magpauto ni PBBM. Diba? Ganun lang naman kasimple yun. Kaya gigil na gigil sila. Not to mention, mga kotsero, syempre, meron ding interest yung mga ibang bansa sa Pilipinas. Oo. China. Oo. May ibang ibang interest na political. Oo. Hindi lang political, no, pati territorial. Lahat ng pwede nila batikos kay BBM. Iba batikos nila. Siyempre, kailangan nila yun Kailangan kasi nila makabalik sa poder ng kapangyarihan para sila ulit ang maghari-harian sa Pilipinas. Ganun lang naman kasimple yun. Huwag na ho natin pang isipin kung bakit sila masyadong gigil sa ating presidente. Kung masyado silang gigil na pabagsakin ng ating administrasyon. Kung bakit gigil na gigil sila na siguruhin ng ating administrasyon ay nasisira, napupulaan, at nawawalan ng magandang imahe sa taong bayan. Bakit? Kasi it's all about getting or grabbing power back sa kanilang poder. Yun lang yun. Wala na akong dun, iba pang pag-uusapan dun. Ang tanong na lang, mga kotsero, yung kanila bang pamamaraan ay tama o mali? Kasi meron naman tamang pamamaraan dyan. At ano ho yung tamang pamamaraan na yun? Sa pamamagitan ng eleksyon. Yun lang ho. Kung gusto mo maging makapangyarihan ulit, tahanin mo sa balota, hindi sa kudeta. At there's no better way para makapag-umpisa ng kudeta kundi sa pamamagitan ng paninira sa administrasyon. Tried and tested na po, mga kotsero, ang pagbabato ng putik sa kalaban tulad ng ginagawa ng isang individual na gumawa pa ng pelikula para lang siraan ng isang kandidato sa eleksyon sa eleksyon na darating. Bakit? Yung kandidato niya, wala, lagapak So, kailangan may bumagsak na isang malakas para makapasok yung lagapak niyang kandidato. I'm sure alam niyo na yung sinasabi ko. Ganun ho talaga yun. Para makuha mo yung gusto mo, ang diskarte ng mga DDS, siraan yung kalaban. Kasi doon sila magaling sa paninira. Pag-usapan ngayon natin to, itong kay Donald Trump. Malapit na ho, mga kotsero, na mag-inaugurate or i-inaugurate si Donald Trump bilang Pangulo. For the second time in American history, mga kotsero, si Donald Trump ay hinalal ng Amerika bilang kanilang maging Pangulo for the next 4 years. From 2025 to 2029. So, ito ngayon ang issue. Kasi alam nyo, mga kotsero, noong nanalo pa lamang si Donald Trump, marami na hong drama ang mga DDA. Alala ko nun, itong si Donald Trump, kinongratulate ni Bato de la Rosa. Pare daw, Paring Trump. Tapos meron pang drama na na itong si Jason si Pugitit. Sabi ni Pugitit, yari ka, Bongbong Marcos. Yari ka! Kasi ang sabi ni Jason i-implement na daw ni Donald Trump ang warrant of arrest laban kay Bongbong Marcos. Uy! May ganun. Kasi meron daw contempt charge laban kay PBBM at kay Madam Imelda sa Amerika. At si Donald Trump daw mag-i-implement. Tapos ito pa, umiikot ho sa DDS circles na ito kanina sa X Hindi raw inimbita si PBBM pero si Duterte daw ang inimbita. Alam nyo, kahit na it's a ridiculous premise, may mga maniniwala ho doon, lalo na yung mga DDFs na medyo anga-anga. Tapos yung mga DDFs naman na hindi anga-anga, iisipin nila, sige, para na lang para na lang bumango yung pangalan ni Digongong, okay na lang, sakyan na lang natin. Sakyan na lang natin. Yun ang kanilang pinapaikot na kwento ngayon. Pero mga kotsero, ito yung mas binibira nila na hindi raw inimbita si PBBM sa inauguration.
Dahil yan sa balita na to, mga Ojero. Marcos is not invited to Trump's inauguration, sabi ni DFA, ni Ambassador to the US, Envoy Romualdez, to attend. Siya na daw ang a-attend on behalf of PBBM. Yun ang sabi ng balita ng GMA. So, syempre, itong mga DDMs, ang ginawa nila, uy, meron tayong opportunity para mang-asar ulit. Meron tayong opportunity para bumatigos ulit. Hindi imbitado, ibig sabihin, hindi friends. Alam nyo, I could care less if PBBM and Donald Trump are friends. It doesn't even matter. In the greater scheme of things, hindi ko importante kung magkaibigan si Trump or hindi. Si Trump at si Bongbong o hindi. It's not important in the greater scheme of things. Alam niyo kung bakit? Hindi naman tayo pag-aari ng Amerika eh. Pangalawa, paano kung invited si PBBM? Sabihin natin na halimbawa, invited si Presidente. Palagay nyo ba tatahimik ang batikos ng mga DDMs? Hindi pa rin sila tatahimik. Ano sasabihin nila? Tuta ng Amerika talaga si Bongbong Marcos. So does it really matter kung pupunta si PBBM o hindi? In the greater scheme of things, no, it doesn't matter. Tsaka inauguration yan. Hindi naman yan state visit. Actually, mga Ochero, yung fake news nga dyan tungkol kay Digong tsaka kay Donald Trump, dun sa kanilang bromance, has been going on for a long time. Nag-umpisa ho yan dito, noong 2017 pa. Nung dumaan si Donald Trump sa Pilipinas. Oo, at nagkataon, siyempre, si Digong ang presidente. Yun ho yun, mga Ochero. So sabi dito na sobrang tight naman ni Rodrigo Duterte at saka ni Presidente Bong. Ang tight talaga nila. Tingnan nyo. Sabi nga ni Donald Trump, ang ganda daw ng relationship nilang dalawa. Great relationship. In fact, ito rin yung binibring up nila, mga Kochero. Ayan. Doon sa fake news na nirecycle nila. Ayan, Donald Trump invites Philippine President Rodrigo Duterte to White House. Bago lang to. Ayan, News of Trump inviting Duterte to his 2025 inauguration. False. See? Ito yung sinasabi ko sa inyo na talagang binibida ng mga DDMs. Si Duterte pupunta sa 2025 sa inauguration. Fake news. Wala akong ganon. Wala akong ganong kwentuhan. Pero syempre, sa ngayon, mga Kochero, may mga naniniwala. Kasi alam nyo ang sakit ng mga Pilipino. Alam nyo ang sakit natin mga Pilipino. Nakikinig lang tayo sa mga bagay na kung saan pabor tayo. Kaya sa atin, very, very strong ang kultura ng echo chamber. Pag hindi pabor sa atin, hindi natin pinapakinggan. Pag hindi pabor sa pinapaniwalaan natin, sinasantabi natin, sinasabi natin, hindi, fake news, fake news, fake news. Alam nyo, mga Kochero, pati sa admin, may mga fake news din. Tulad ng mga sobra-sobrang hyper build-up na ginagawa sa administration. Alam nyo, mga Kochero, wag din mo kayo maniniwala. Merong nag-fake news, ang sabi ng fake news. Pro-admin naman ng fake news. Sabi niya, utang ng Pilipinas, binayaran na using gamit ang Marcos Gold. Yun, mga ganun. Kano maniniwala sa ganun? Fake news din yun. So, kalmahan lang ho natin. Pag nakikinig ho tayo ng balita, gamitin ho natin ang ating isip. Pero ito nga mga Kochero, nung nanalo si Donald Trump 2024, yun agad ang pumutok na balita. Yun agad ang ipinakalat ng mga DDMs na influencers and vloggers and bubulagers. Invited daw sa White House sa inauguration si Digong. Wala namang ganung balita. Wala akong invitation. At hindi ho mangyayari yun. Alam nyo ho kung bakit? Kung bakit hindi makakapunta o hindi pupunta si Digong at hindi siya iimbitahan ng White House para sa 2025 inauguration ni Donald Trump? Because he's a nobody. Kahit sibilyan na lang siya ngayon, again, in the greater scheme of things, si Digong ay a nobody. So, let's correct the mindset. Ano ba talaga ang mga heads of state po ba ay imbitado sa inauguration sa Amerika? The answer is no. Kahit sino head of state, in fact, if I'm not mistaken, I could be wrong, but if I'm not mistaken, si China was invited sa inauguration. But anyway, ito po sinabi ni Romualdez, ni Babe Romualdez, ating pong ambassador sa Amerika. Since the 1800s, no head of state has been invited to the US presidential inauguration. Only ambassadors represented in Washington, D.C. are invited. I'm looking forward to working once again with President Trump's administration. Yun ang sinabi. So, ang ating pong magre-representa sa Pilipinas ay si Babe Romualdez, Jose Manuel Romualdez. So yun, mga Kochero. So walang head of state na has been invited. Pero from what I heard, hindi ko alam kung totoong balita. If I'm not mistaken, Xi Jinping was invited. Baka fake news lang din yun, guys. So wag nating panghawakan yun.
But again, mga Ochero, regardless kung invited si Presidente o hindi, it does not matter. In the greater scheme of things, ulitin ko nga, wala akong halaga yun. Pinoy, siya niya iniisip ko pwede naman siyang pumunta doon, tagapalakpak. Yung pupunta siya sa crowd, andun siya sa crowd, di ba? Pwede naman niyang gawin yun Nandito ako sa Amerika, attend ako na inauguration ni Donald Trump. Pero nandoon siya sa crowd, wala doon sa doon sa VIP, di ba? Pero mga Ochero, eto ngayon ang tanong. Sige, sabihin natin hindi in-invite si Digong. Pumunta ba siya nung first time na naging presidente si Donald Trump?